itong Lifeline Rate Subsidy Program, nagiging controversial ngayon ito dito sa atin sa bansa natin. Bakit? Ay kasi mga kabunyog, mayroong mga post sa social media, parang pinag-aaway yung mga mahihirap at saka middle class eh. Malungkot na ano to. Parang pinagbabangga yung middle class at saka yung lower class, yung mga mahihirap sa bansa natin. Siyempre sa atin may tinatawag tayong below the poverty line. Yung talagang hirap na mga kababayan natin. Ngayon, tayo kasi 'di ba, may upper class, may middle class, may lower class. Ngayon, itong Lifeline Rate Subsidy Program na ito, programa ito o patakaran ito ng gobyerno kung saan ganito. Yung mga Meralco bill, yung mga binabayaran sa kuryente, sa Meralco halimbawa, sa Meralco. Bahagi ng binabayaran doon, mayroon doong charge sa mga middle class na mga consumers. Ibig sabihin, dalawang klase yung consumers ng kuryente. Hindi, actually tatlo. Ihati natin sa tatlo. Yung mayayaman, yung middle class, at saka yung mahirap. Yung below the poverty line, sinusubsidize ang kanilang kuryente. Yung mga below the poverty line ang kategorya. Halimbawa, yung mga miyembro ng 4Ps na nakalista sa DSWD, automatic yan, subsidized ang kanilang kuryente. Yung below 50 kilowatt per hour na konsumo. Ano na yan? Kumbaga, maliit lang naman ang bayaran niyan sa kuryente kasi mahina namang kumonsumo ng kuryente yan. Kaya lang siyempre, kahit mahina ang konsumo niyan sa kuryente, walang pambayad kasi sa sobrang kahirapan. So ang ginagawa ngayon, doon sa Lifeline Rate Subsidy Program, na batas ito, batas, may batas talaga sa ganyan. Nakalagay yan sa IPIRA, at aside sa IPIRA, in-extend pa yan sa ilalim ng Republic Act 11552 na pinirmahan noong May 27, 2021. Ito yung Lifeline Rate Subsidy Program. Ibig sabihin, sa bawat binabayaran ng kuryente, yung mga hindi below the poverty line, hindi below, ibig sabihin middle class or pataas, mayroon doong charge sa'yo doon, at yung binabayaran mo na yon sinusubsidize doon sa mga walang kakayahang magbayad. Parang sinusubsidize, sinasagot ng mga middle class at upper class yung mga mahihirap nating kababayan na walang kakayahan magbayad. Saan yon? Nakalagay yan sa ating mga yung ating electricity bills. Nakalagay yan doon. Ang tawag diyan Lifeline Rate Subsidy Program. Ngayon, nagiging issue yan kasi ganito. Siyempre sa hirap ng buhay ngayon, kahit yung middle class, kahit yung mga professionals, yung mga empleyado na may trabaho, na middle class, hindi naman sobrang yaman, nahihirapan na rin ngayon eh. Sa hirap ng buhay ngayon, nahihirapan na rin ang middle class. Ay di siyempre ngayon, ang pinapalabas ngayon, bakit kaming mga middle class ang sumasagot sa mga mga mahihirap? Pahirap naman to sa amin. Parang nagtatrabaho kami, tapos yung mga mahihirap hindi naman nagtatrabaho. Tapos kami ang sasagot sa kanila. So parang ang lumalabas ngayon, pinag-aaway ngayon yung middle class at saka yung lower class. So malungkot kasi parang nagki-create ito ng division sa bansa natin. Na napakapangit na makakita na yung middle class ay nagko-komentaryo na sasabihin nila, wow, ang ganda naman ng buhay ng mga mahihirap. Kami pa ang sumasagot sa kanila. O kami naman pagod na pagod kami sa trabaho. O di ba? Ganun yung ganun yung kumakalat na mga post sa social media. So ang nakakalungkot diyan, parang lumilika ng division sa pagitan ng mayaman, ng middle class at saka ng mahirap. Parang pinapamukha ng middle class sa mga mahihirap na kami ang sumasagot sa inyo. Imagine niyo yan, hindi kayo nagtatrabaho tapos kami ang nagbabayad ng kuryente ninyo. Parang ganun ang ganun yung nakikreate na impression. So hindi maganda.
Hindi maganda kasi hindi man natin aminin, parang pinapamukha ng middle class, parang pinapamukha ng middle class sa mga mahihirap, kami ang nahihirapan dahil sa inyo, yung bayad nyo sa kuryente, chinacharge sa amin. Ngayon, ano ang dapat na pagtingin natin dyan? Ako mga kabunyog, personal ko itong pananaw at ganun din sa Bunyog Party. Alam nyo, ang mahihirap, hindi naman totoong walang trabaho yan. Mali rin yung kasi parang ang pinipicture out, ang mga mahihirap ay palalamunin. Ang mga mahihirap ay parang wala nang ginawa kundi umasa na lang sa ayuda. Hindi totoo po yan. Mga kabunyog, mali yung ganong pananaw na yung mga mahihirap walang trabaho, parang yung mga mahihirap humihintay na lang ng ayuda. Hindi po totoo yan. Mali po yung ganyang pagtingin. Kasi yung mga mahihirap nating kababayan, nagtatrabaho rin naman. Nagtatrabaho rin. Sa totoo lang, yung ating mga kababayan na mga hirap ang buhay, gusto naman nilang magtrabaho eh. Gusto naman nilang magtrabaho, kaya hindi totoo na tamad ang ating mga kababayan. Una ko po munang sasabihin, hindi totoo na tamad ang ating mga kababayan. Kasi kung tamad ang ating mga kababayan, bakit sila pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho? Kahit mahiwalay sila sa kanilang mga pamilya. Pumunta ako ng Hong Kong nung nangangampanya ang Bunyog doon. Nakakausap ko ang mga kabunyog doon. Alam nyo kung ilan ang kababayan natin? Karamihan doon, mga domestic helpers. 350,000. Saan sila galing? Galing sila sa mga probinsya ng Samar, ng Leyte, ng Bicol, ng Mindanao, ng Visayas. Bakit sila ng ibang bayan? Kasi walang trabaho dito. Ibig sabihin, paano mo ngayon sasabihin na tamad ang mga kababayan natin, nagsasakripisyo nga na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho? Kung tamad ang ating mga kababayan, hindi sila pupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Bakit sila pumupunta sa ibang bansa? Kasi walang job opportunities dito. So ibig sabihin, hindi naman nila kasalanan. Bakit sila nangingibang bayan? Nangingibang bayan sila, nahihiwalay sila sa pamilya nila kasi walang trabaho dito. So sino ngayon ang may problema? Ang ating mga kababayan? Hindi. Ang gobyerno. Kasi hindi nagpo-provide ng job opportunities. Kung mayroon sana tayo ditong pagawaan ng mga barko, sasakyan, eroplano, bakit pa naman pupunta sa ibang bansa? Di ba? Yung mga kababayan natin na mga welders, skilled workers, pumupunta sila sa Middle East. Nagtatrabaho sila sa mga oil refineries sa gitnang silangan sa Middle East. Ay kung ang ating mga yaman sa West Philippine Sea, dinidevelop na yung sources natin ng langis dyan, o dito na sila magtatrabaho, hindi na sa ibang bansa. Yung mga Pilipino na pumupunta sa South Korea, sa Japan, nagtatrabaho sila bilang skilled workers sa mga pagawaan ng Toyota, Honda, Mitsubishi, sa pagawaan ng Hyundai, Samsung sa South Korea. Bakit pumupunta doon ang mga kababayan natin? Dahil wala tayong mga pagawaan ng mga industriya dito. Kung may pagawaan tayo ng mga barko, eroplano dito, hindi na mag-a-abroad ang mga kababayan natin. Kaya sa totoo lang, hindi totoo na tamad ang mga kababayan natin. Wala lang mga oportunidad dito ng trabaho. So kaninong kasalanan yan? Sa mga kababayan natin? Hindi. Sa mga patakaran yan ng gobyerno. Yan yung wala tayong industrialisasyon. O ngayon mga kabunyog, yung mga naiiwan dito na hindi nag-a-abroad, nag-aano ba sila? Hindi. Kung ano-ano na lang na-diskarte. Pumunta kayo sa squatters area. Kung ano-ano na lang na-diskarte, may nagtitinda sa bangketa, may nagtitinda ng barbecue. Anong oras sila nagigising? Alas 4 gising na ang mga yan. May dala-dala na yung mga paninda nilang sigarilyo, candy, sa tabi ng bangkita sila puposisyon para may bumili. Di ba? So ibig sabihin, dumidiskarte sila. Kaya lang sa kabila ng diskarte nila sa buhay, sa mahal ng presyo ng mga bilihin, at sa baba ng sahod sa Pilipinas, kulang. Kaya kahit yung pambayad sa kuryente, hindi na nila kaya. So ibig sabihin, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan. Kumbaga, ano ito mga kabunyog? Kung ano-ano na lang na-diskarte ng mga kababayan natin.
O tulad niyan, marami tayong mga kababayan, driver, konduktor. Paano ka ngayon magsusurvive sa tinaas ng presyo ng krudo at saka ng gasolina? Wala. Sabi ng mga driver, mga driver kami, mga konduktor kami, mga nasa sektor kami ng transportasyon. Paano kami magsusurvive sa mahal na ito ng presyo ng gasolina at ng diesel? Kasalanan ba nila yon? Hindi. So wag niyong isipin na yung mga tao na sinusubsidize nitong kuryente nila ay walang trabaho. May trabaho sila, may hanap buhay sila, kaya lang napakababa ng sweldo sa Pilipinas. Napakababa. Alam nyo dito sa amin sa Naga City at sa Bicol, ang regional wage dito, minimum wage 400 yata 400. Paano ka magsusurvive sa 400 pesos? O sa Manila, magkano ngayon? Sa Manila, parang 600 o 580. Paano ka magsusurvive sa ganyan? 8 hours na trabaho, 580 or 600? Wala, kapus. Paano mo masusurvive ang hirap ng buhay? Kaya ang nangyayari, mayroong mga ganyang subsidy. Ang problema sa gobyerno, charge sa middle class. Doon nagre-reklamo ang middle class. Dapat sana sa gobyerno yan na pananagutan. Kaya dapat, yung mga kababayan nating middle class, huwag kayong magalit sa mga kababayan nating mahihirap. Magalit kayo sa gobyerno. Bakit pinapasa sa inyo yan? Di ba? Dapat ganun ang attitude natin. Huwag tayong mag-away yung middle class at saka yung mahirap mag-aaway dahil dyan. Hindi. Dapat singilin natin ang gobyerno. Sila dapat ang sumasagot niyan. Kasi nagbabayad naman tayo ng buwis nagbabayad na tayo ng buwis tapos i-charge pa sa atin yung pagsubsidize sa kuryente ng mga mahihirap. So wag tayong magalit sa mahihirap. Magalit tayo sa gobyerno na kurap. Bakit ayaw ng gobyerno na i-charge sa gobyerno ang pera na pang-subsidize sa mahihirap? Kasi kinukurakot nila yung pera, ayaw nilang mabawasan yung nakukurakot nila. 'Di ba? Ayan yung totoo. Mga kabunyog, mga kababayan. So mali ang sinasabi ko. Ako, abogado ako. Tayo, mga professionals. Magagalit ba tayo sa mga kababayan natin na sinusubsidize natin? Hindi. Unawain din natin yung kanilang kalagayan. Kung tayo nga na middle class, abogado, doktor, nahihirapan na, ay lalo naman yung mga kababayan natin. Yung mga kababayan ba natin tamad? Hindi. Gusto rin naman nilang magtrabaho, wala lang available na trabaho. In fact, nagtatrabaho naman sila tulad ng mga driver. Kaya lang nahihirapan na sila sa grabing itinaas ng gasolina, ng krudo. So ngayon, anong gagawin? Ang ginawa ng gobyerno, sinusubsidize yung kanilang kuryente. Ang problema, hindi naman nakacharge sa gobyerno, nakacharge sa atin. O ngayon, tayo naman ng mga middle class, nagagalit dun sa mahihirap. Huwag tayong magalit sa kanila. Magalit tayo sa gobyernong kurap. Di ba? Magalit tayo sa mga politiko na ayaw mabawasan yung nakukurakot nila. Sa halip na mabawasan yung nakukurakot nila, yung pang-subsidize sa mahihirap, kinukuha sa middle class. So ganun tayo dapat. Huwag tayong magalit sa kababayan natin. Kawawa naman. Ano tayo? Labanan natin ang korupsyon. Kasi kung walang korupsyon, hindi kailangang i-charge sa atin na mga middle class. Di ba? Bakit sina-charge sa atin? Kasi kinukurakot nila ang pundo ng bayan Kung walang korupsyon, hindi na kailangang i-charge sa atin. So wag tayong magalit sa ating mga kababayan na mahihirap. Kasi yung mahihirap nating kababayan na yan, nagtatrabaho naman yan. Kaya lang sa liit ng sahod nila, kasi napakababa ng sahod sa atin. At saka kung ano-ano ng discarding ginagawa nila, ang problema kulang ng oportunidad ng trabaho sa bansa natin. Anyway, ginawa ko lang tong topic kasi nakita ko, sabi ko may mga post. Sabi, wow, kami palang middle class ang sumasagot sa inyong mga mahihirap. Ano yun mga kabunyog, mga kababayan. Wag mahati yung tayo na middle class, wag tayong mahati na magagalit tayo sa mga kababayan nating mahihirap. Magalit tayo sa korupsyon sa gobyerno. Kasi kung wala namang korupsyon sa gobyerno, hindi kinakailangang i-charge sa atin na middle class ang subsidy na para sa mahihirap. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.